Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Radyo EMI, Facebook Live, Tinig ng Biyaya ng Diyos, sa paglilingkod ng Emmanuel Ministry Institute. Ako po si Bishop Emmy, ang inyong tagapagturo. Kasama ko po si Pastora Jo Domingo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa inyong mga kahilingan sa panalangin, mari po kayong mag-comment o mag-PM dito sa EMI Facebook. Kagalakan po naming may panalangin ang inyong mga kahilingan. Bago po tayo magpatuloy, narito po si Bishop Emmy para sa isang paanyaya. Malugod po namin kayong inaanyayahan na mag-aral sa Emmanuel Ministry Institute para sa mga programa ng pag-aaral, Certificate in Home Bible Study, Certificate in Church Ministry, Diploma in Biblical Studies, Associate in Ministry, Bachelor of Ministry, Certificate in Master Studies, Master in Applied Church Ministry, Pastors Academy. Ang pag-aaral sa EMI ay libre o tuition-free. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang aming website www.emi.ph o mag-comment o kaya'y mag-PM dito lang sa EMI Facebook. Malugod po namin kayong inaanyayahang dumalo sa Charito Generation Conference 2017 sa July 7, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Valenzuela Amphitheater, People's Park, Valenzuela City. Dumalo at mapagpala. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang aming website www.emi.ph o mag-comment o kaya'y mag-PM dito lang sa EMI Facebook. Tandaan, kay Kristo, ikaw ay charito. Samahan po ninyo kami sa umagang ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli, narito ang ating tagapagturo, ang direktor ng Emmanuel Ministry Institute, Bishop Emmy. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa papuri at pagsamba. It is always with great joy and delight to come here. Salamat po sa presence mo na narito sa aming kalagitnaan. Salamat po sa mga anak mo at mga lingkod mo na nandito para mag-aral ng iyong mga salita. We commit this time to you, all for your glory and for the blessing of your dearest people, we ask. In Jesus' name, and everybody would say, Amen. Grace or disgrace, please read that booklet. Just because we are under grace, we become lawless. That is the bone of contention. Kasi alam nyo, ang bintang kasi sa mga grace preachers and teachers, kinukonsinti natin ang kasalanan sa pamagitan ng pagtuturo ng grace. Sabi nila, lumalakas ang loob ng mga taong magkasala dahil sinasabi ninyo ang katuruan tungkol sa grace. Meron nga akong pastor na nakausap, sabi niya, Pastor, naniniwala ako sa teaching ng grace, pero hindi ko yan ituturo sa simbahan namin. Sabi ko, bakit naman? Kasi kilala ko yung simbahan namin. Sabi niya, pagka tinuro ko yan, gagamitin nila yan sa pagkakasala, sapagkat yung grace ni God ay gagawin nilang license to commit sin. Sabi ko sa kanya, ilan ba ang member mo? Sabi niya, mga 100. Ibig mo sabihin, 100, pag narinig yan teaching na yan, lahat yan ay pupunta ng ermita at mamumuhay ng parang demonyo? Sabi niya, hindi naman. Sabi ko, sa tansya mo, mga ilan ang posibleng mag-abuso? Sabi niya, may nakikita akong 3. Yung 2, diakono. Masama sospecha niya. Sabi ko sa kanya, sa makatwid, may 97 kang matino. Sabi ko sa kanya, patas ba yun? I-deprive mo yung 97 people of the good word of God dahil mayroong kang sospecha doon sa 3. Now, sabi ko sa kanya, admittedly sa mundo, merong abusayap, merong aburido, at merong abusado. Pagka ang regalo ay inabuso, hindi ho problema nung nagbigay ng regalo. At hindi rin ho problema nung regalo. Ang regalo, dalisay. Ang nagbigay po ay puro ang puso. Na kung mayroon pong nag-abuso nito, kakaunti ho yun para i-deprive mo yung real and genuine believers of Jesus Christ and they receive it. And once you received it, I guarantee you from the Word of God, you will never live in sin.
Because the grace of God will empower you to live above sin. Because grace is greater than the law. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Kaya please, read it. Marami po nakagusto ng booklet na ito. Pinost ko to sa Facebook and they have given us a very positive feedback from pastors, bishops, from different churches. At yung iba po na-enlighten, sabi nila, ganyan ba talaga ang teaching ng grace? Iba kasi naririnig namin teaching ng grace. Kasi dito, tinuturo po natin yung totoong grace. Anumang hindi katulad nito ay disgrace. Because this is really the teaching of grace. The law says that we need to love God perfectly. Deuteronomy chapter 6 verse 5. It says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Ito po ay the law. Remember, Deuteronomy is under the law. Now look up here, brothers and sisters, and look at the verse. Ano po nire-require ng law? Just love the Lord? No, di ba? Kundi love the Lord perfectly. Yung word na all. Inulit, tatlong all. All your heart, all your soul, and all your strength. Nagre-register po ba sa mind ninyo na ito'y nagre-require ng perfect love? That you need to love God perfectly? Alam niyo po ba sa bagsak na kalagayan ng tao, we cannot do this? How can God require us to do something that He knows we cannot do? Now, isipin naman po natin, kung ang Diyos ay patas na Diyos, para kang tatay na pinipilit mong ipabuhat sa anak mo na 2-year-old son na buhatin yun pong bigat ng bubuhating hindi niya kayang buhatin. Na ibinigay po ito mga kapatid. Alam ng Diyos, hindi natin masusunod. Ba't ibinigay pa ng Diyos kung hindi natin masusunod? Para makita mo na hindi mo kaya. Kasi ang purpose ng law is not to perfect us, but to see our imperfection so that we can come to the perfecter of our faith, the Lord Jesus. Now, anong ginawa ng Diyos? Alam niyang hindi natin magagawa ito. Tignan niyo ang kahangahangang gawa ng Diyos. 1 John chapter 4 verse 19. We love Him because He first loved us. Alam ng Diyos we cannot love God perfectly. Tignan niyo po ang kahangahangang Diyos. He loved us perfectly. Imperfect tayo. Pero minahal niya tayo perfectly so that we can receive the perfect love of God and we can respond to His perfect love by using His love that He loved us. Amazing. Ganyan ang Diyos. Kasi nga pag mali ang pananaw mo sa kautusan, gagamitin mo itong paraan ng kaligtasan, gayong hindi yun ang disenyo. Para kang bumili ng kotse at ginawa mong panghilod. Hindi ho panghilod ang kotse. Mga kapatid, mayroon hong kanya-kanyang gamit at may kanya-kanyang pagkakagamit. Nung ibigay ang kautusan, hindi binigay para i-perfect tayo. Hindi gawing mabait, mabuti. Dahil hindi ho napapabuti ang tao dahil ibinigay ang kautusan. Masusurprise kayo sa mga talatang ibibigay ko sa inyo sapagkat kabaliktaran ng inaasahan natin. But nonetheless, the means is the law, but the end is to perfect us. Hindi lang po sa paraan ng kautusan, kundi dadaan doon, pero ang magdadala sa atin sa perfection ay ang ating Panginoong Jesucristo. Now, tingnan niyo po ang Romans chapter 5, verse 5. Now, hope does not disappoint us, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us, whom He has given to us. Now, brothers and sisters, maliwanag po sa sinasabi ng Scripture sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay nabuhos na sa atin. Hindi po ibubuhos pa lang, nabuhos na sa atin. Past participle, He has poured out already. Binuhos niya na po. God has been, look at this, the love of God has been poured out. Where? In our hearts. How? By the Holy Spirit. So technically, theologically, nasa atin na yung love of God. Nasa atin na po ba o wala pa? Nasa atin na kasi naibuhos na eh. Kung naibuhos na, nasa atin na. Paano ibinuhos sa pamagitan ng Banal na Espiritu? Na-born again ka sa pamagitan ng Banal na Espiritu. John chapter 3 verse 6. The Spirit gives birth to Spirit. Nung na-born again ka,
ang spirit mo ay naging habitation ni God. Familiar po kayo sa 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a new creation. Ang interesting po ron, if you do a study there, yung word na new ay kainos, at yung word na creation ay thesis. Kaya pag binasa mo sa Greek, kainos thesis, ang ibig sabihin, new and different habitation. Noong Old Testament, nakatira ang Diyos sa tabernakulong gawa ng tao. Yun po ay meron 3 parte. Outer court, middle court, and the innermost court. And God lives inside the tabernacle, the innermost part. Yun po yung Holy of Holies. Nandun po yung Ark of the Covenant. No one can enter inside except high priest once a year on the Day of Atonement. The moment we got born again, nagkaroon na po ng new tabernacle, the new habitation. Hindi na po nakatira ang Diyos sa tabernakulong gawa ng tao, kundi sa bagong tabernakulo, ito po ay ang ating espiritu. Ang atin pong pagkatao ay meron 3 parts, spirit, soul, and body. 1 Thessalonians 5:23. Ang na-born again na parte sa iyo is spirit, yun po yung innermost part, the Holy of Holies where God resides. Mababasa niyo po sa Bible, sa John chapter 14 verse 23, na ang Ama at ang Anak ay nakatira sa loob ng iyong espiritu. Ngayon, kababasa lang po natin sa verse kanina na sinasabi po dyan, ibinuhos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamagitan ng Holy Spirit. And then you can also read in 1 Corinthians chapter 6 verse 19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you? So where is the Holy Spirit? In you. Ang in po'y preposition of location telling us where. Not on you, but in you. In is inside, sa loob. So nasa iyo ang triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Na bakit ko po ito sinasabi? Kasi kung minsan, kapag hindi mo alam kung anong mayroon ka, daig ka ng tao, mga kapatid, na alam kung anong mayroon siya. Because knowledge is power. And Satan can take advantage of your ignorance. Nabasa niyo ba sa Bible that my people are destroyed for lack of knowledge? What you do not know will deprive you. Now, nasa atin na po ba ang love of God? Wala pa. Meron po bang patunay na nasa atin na? Yes, kababasa lang natin kanina, Romans chapter 5 verse 5. Ibinuhos na po ba sa atin ang pag-ibig ng Diyos? Now, why I'm saying this? Because it is a matter of fact and not a matter of feeling. Now, why? Because fact is superior than feeling. Feeling cannot change the fact, but fact can change the feeling. Sabi ng iba, hindi ko naman kasi nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ho yun base sa pakiramdam. Ang feeling mo ay nasa soul part. Ibang kwarto yun eh. Ang love of God ay nasa spirit. Ibang kwarto rin yun. Hindi ho isang kwarto yun eh. Iba kasi ang soul, iba po ang spirit, iba rin ang body. Ang love of God pinor out sa iyong spirit, sa born-again part of you. Now you become the habitation of God. Now why am I saying this? Kasi you may not feel it. Pero hindi mo nararamdaman ay wala. Kasi tinuruan tayo ng sanglibutan na maniwala tayo sa pakiramdam natin. Kaya kita nyo, sabi ng mundo, follow your heart. Have you heard that? That's wrong. Don't follow your heart. The Bible says in the book of Jeremiah, the heart is deceitful. Mandaraya ang puso. So you don't follow the heart. Follow the Lord, which is the real guide. Isa pa, alam niyo po ba ang turo sa atin ng mundo? How can it be so wrong when it feels so right? Di ba yan ang sabi ng mundo? If it feels so right, it must be right. Wrong. Pagka ho sinundan nyo yung ganong klase ng katwiran, ang guide mo, feeling. Sino magsasabi ng right and wrong? Feeling na. So nagiging superior na ang feeling. Let me give you a concrete example.
Ang pulpito pong ito ay yari sa salamin. Kung hindi kayo naniniwala, punta kayo rito, hawakan ninyo ito yari sa salamin. Nasabihin ko sa inyo, pakiramdam ko ito ay yari sa kahoy. Pakiramdam ko lang yun ha. Ang tanong ko sa inyo, malayang bansa naman ito eh. May karapatan ba ako sa aking pakiramdam? Yes. This is a free country. Hindi ako makukulong dahil sa pakiramdam ko na ito po ay kahoy. Karapatan ko po ba yun? Pero yung akin po bang pakiramdam ay kayang baguhin na ang salamin ay gawing kahoy? No. Because my feeling is inferior to the fact. Ganun po yun. Yung fact, you have the love of God. As to whether you feel it or not, it doesn't matter. What the truth is the truth regardless you feel it or not. Kaya ang totoo ay ito. Tumingin po kayo sa harap. Sa loob ng born-again spirit mo, nandyan ang pag-ibig ng Diyos. The love of God is inside. Now, as to whether you will know how to express it in your marriage, in your family, in whatever relationship you are into, it depends on the renewing of the mind. Sa'yo na yon. Pwedeng hindi mo ma-express yan dahil you do not know. And you die. You still go to heaven. Kaya lang, deprived ka ng reward. Remember, ang salvation ay gift, hindi po siya reward. Kasi hindi ka nagkaroon ng opportunity to express the love of God through evangelism. Ano sabi ni Apostle Paul? The love of God constrains me to preach. Sa Tagalog, ang pag-ibig ng Diyos ang nagtutumulak sa akin mangaral. The love of God, hindi the love gift. Amen? Oh, maliwanag na yan sa mga pastor. Kaya kay may love gift, kay wala, I will preach the Word of God. Because the Word of God is the Word of God. Eh, kuminsan kasi nakakalungkot eh. May mga magagaling na preacher. Gusto mo nga sanang imbitahin. Hindi mo maimbita, ang mahal ng presyo eh. Tatawag ka muna sa opisina. Pagkatapos mong tawagan sa opisina, i-directa ka doon sa sekretarya. Itatanong muna sa iyo kung air condition yung simbahan mo eh. Pag hindi na kagad tatanggapin dahil bawal daw si Pastor pawisan. Tatanungin agad sa'yo, may sundo ba? Ay kung wala, hindi pwede sapagkat hindi pwede magmaneho si Pastor. Magkano ka ang love gift? Sasabihin na agad sa'yo. Tsaka ibibigay mo na yung love gift sa opisina bago pumunta si Pastor. Mga malalaking pangalan po ito. Pag binanggit ko ang pangalan, kilala ninyo eh. Kilala ninyo. Marami sa inyo nakakakilala sa mga pangalang ito. Ang isang sermon ay nagkakahalaga ho ng 50,000 bago mo siya maimbita. Hindi pa ho bishop yan, pastor pa lang. Eh mas mahal ho pag bishop. 75,000 isang sermon. Eh paano mo pa iimbitahan ng papa? Nakikinig po ba kayo mga din? Eh pagka tinig mo siya, parang kinuha mo na yung buong offering namin eh. Yung buong simbahan namin, hindi nakakalikom ng ganyang kalaki eh. Magkakautang pa kami sa iyo, pastor eh. Sa lagay na yan eh. Kaya sayang yung galing nila. May mga talino, may husay, may mga pwedeng i-share, pero hindi ho nakikinabang ang body. Sapagkat hindi po the love of God constrains me. The love gift constrains me to preach. Now I'm saying this, brothers and sisters, sapagkat ang point ay ito. Receiving the love of God enables you to love God even without the law. Ang akin pong bone of contention, kaya kong i-prove sa inyo sa Word of God. Mamaya, bigyan ko kayo ng mga verses na pwedeng mahalin ng Diyos kahit walang kautusan. You can. Ang totoo niyan, kaya ibinigay ang kautusan para makita mong hindi mo mahal ang Diyos. At nang sa gayon, tanggapin mo yung pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ni Kristo upang matutunan mong mahalin ng Diyos ng tama sa paraang katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi kung mamahalin natin ang Diyos sa paraang pantao, human love, the best of you and the best that we can do, hindi pa rin papas kay God eh. Kaya hanggang sa ikamatay mo, sa pagpapakitang mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos, apart from the perfect love of God that is in Christ Jesus, hindi acceptable eh. Kaya ano po ang magiging solusyon nito? Kung natatandaan niyo po last week, binigay ko sa inyo yung contrast ng Luke 18 and 19. Remember this one? Hindi ko na po ikwento sa inyo dahil mahaba yung story. Tatanungin ko na lang kayo, sino sa palagay ninyo ang nagpakita ng pagmamahal sa Diyos sa dalawang istorya?
Yun po bang istorya na sa Luke 18, kwento ng mayamang binata? O yun pong kwento sa Luke 19, mayamang maniningil ng buwis? 19. Pero kapansin-pansin, mga kapatid, kung natatandaan nyo story, I hope you remember the story. These stories are classic. Napakahalaga ng story na yan. Pinagsabayan sa pamagitan ng inspiration ng Holy Spirit so we can have a very good view of the contrast. Si Zacchaeus, walang law na ibinigay. Wala. Umakyat po siya sa puno, inantay niyang dumaan si Jesus, at sabi ni Jesus, Zacchaeus, sundin mo ang 10 utos. Na, ganun ba ang sabi? Hindi. Zacchaeus, huwag kang makikipid. Huwag kang magkakaroon na ibang Diyos. Zacchaeus, huwag kang magnanakaw. Huwag kang papatay. Zacchaeus, igalang mo ang iyong mga magulang. Walang binanggit. Wala po. Honestly, you have to read the scripture. Ang sinabi lang ni Jesus sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka dyan, pupunta ako sa iyong bahay. Ito po ba ekspresyon ng pure grace? Hindi ho dapat puntahan ng bahay ni Zacchaeus at pinuntahan ni Jesus. And read the latter part of the story. Ang sabi ni Zacchaeus, half of my possession I will give to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I'll pay back 4 times. Wow! Nagpakita siya ng pag-ibig sa Diyos even without the law. Contrast sa Luke 18, ibinigay ni Jesus ang law doon sa binata. But the story says, he walked away very sad because he was a wealthy man. Kaya yan po ang classic. Pag tinuturuan mo ng tinuturuan ng tao ng law, you are killing people. You know why? Because the strength of sin is the law. 1 Corinthians 15:56. Yung mga pastor na nagtuturo ng kautusan, you are killing the people softly. Kaya ang kanilang kanta, killing me softly. Each Sunday. Every Sunday that they hear the law, sila'y pinapatay dahan-dahan. Pastor, is it in the Bible? Sana naisulat niyo yung verse. 1 Corinthians 15:56. Hindi po opinion ni Pastor Emmy yun. Nasa Bible, word for word. The strength of sin is the law. Napaka-iksi ng nun. Yung strength doon, dunamis, power. Ang nagbibigay ng power sa sin ay law. Katulad ng siga, binubuhusan mo ng gasolina, lalong nagliliyab. That is why it is important to understand that the law is not the answer. The answer is the grace of God. Amen? Now, Luke chapter 7, verse 40 to 47, tells us the story of the canceled debt. Minsan, sinabi ni Jesus kay Simon na Pariseo, Simon, meron akong istorya sa iyo. Merong 2 tao. Ang isa'y nagkautang ng 500 denaryo at ang isa'y nagkautang ng 50 denaryo. Parehas sila hindi makabayad. Parehas sila pinatawad sa utang. Sabi ni Jesus, Simon, tatanungin kita, sino sa palagay mo sa 2 pinatawad ang higit na magmamahal doon sa nagpatawad? Now, this is no-brainer. Napakadali ng tanong. Sabi ni Jesus, ang sabi ni Simon, sa palagay ko po ay yung pinatawad ng malaki ang utang. Sabi ni Jesus, tama ka. Sapagkat ang pinatawad ng kaunti, kaunti ko magmahal. Ang pinatawad ng malaki, malaki ko magmahal. Maraming salamat po sa inyong pakikipag-aralan sa amin. Ang aralin ay ipagpapatuloy bukas dito sa Radyo EMI Facebook Live. Para sa mga katanungan, mag-PM lang dito sa EMI Facebook. Bago po tayo magpaalam, muli, narito po si Bishop Emmy para sa isang paanyaya. Inaanyayahan kita na tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Ako po'y naniniwala
na ikaw ay namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Amen. Malugod po namin kayong inaanyayahang dumalo sa Charito Generation Conference 2017 sa July 7, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Valenzuela Amphitheater, People's Park, Valenzuela City. Dumalo at mapagpala. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang aming website www.emi.ph o mag-comment o kaya'y mag-PM dito lang sa EMI Facebook. Tandaan, kay Kristo, ikaw ay Charito. Malugod po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa EMI Sunday Services sa mga oras na 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., at 7 p.m. sa EMI Center, NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Our worship services are open for all. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong i-browse ang EMI Facebook o bisitahin ang aming website www.emi.ph. Si Bishop Emmy ay sumulat ng mahigit na 100 booklets. Para po sa karagdagang impormasyon at iba pang mga produkto ng EMI, bisitahin ang Facebook ng Charito Shop at makipag-ugnayan kay Miss Cham Domingo. At sa aming pagwawakas, muli ang programang Radyo EMI Facebook Live, Tinig ng Biyaya ng Diyos, ay paglilingkod na ginagawa ng Emmanuel Ministry Institute na matatagpuan sa NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Para sa karagdagang impormasyon sa gawain ng EMI, maaari ninyong i-browse ang EMI Facebook o bisitahin ang aming website www.emi.ph. Sa pangalan po ng programang Radyo EMI Facebook Live, kasama ng ating tagapagturo, Bishop Emmy, ako si Pastora Jo na sa inyo'y nagpapaalala, tayo'y lumago at magpatuloy sa biyaya ng Diyos.